Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Burnout as a battle in ministry. Meron po tayong dapat makita sa burnout na to. The point na ang pastor o ikaw ay church leader, no, ay naiisip pa ba na magpatuloy sa ministry dahil dun sa burnout? So, burnout as a battle in ministry. So, ang biblical example of leaders, biblical example of leaders experiencing burnout, si Elijah. Nakaranas siya ng burnout. Si Moses. Nakaranas po siya ng burnout sa kanilang paglilingkod. Pero, hindi sila umayaw doon sa kanilang paglilingkod. Breaking the cycle of exhaustion and spiritual dryness. Kailangan po ito ay ma-break yung cycle ng burnout na yan. Come to Jesus, focus to Jesus, and trust to Jesus. Matthew 11:20. Balancing ministry duties with personal renewal. Bigyan natin ng prioridad yung balancing buhay. So, kailangan balance sila buhay pamilya at buhay church o buhay pagpapastor. Dapat laging balance, binabalance yan. May pangangailangan ng pamilya at may pangangailangan ng church. So, kailangan nababalansin po yun ng isang minister o tagapanguna. Hindi natin kailangan pabayaan yung pamilya at hindi rin natin kailangan pabayaan yung. So, paano paraan? Ibabalansin natin ngayon yan. Paano natin gagawin yung buhay na masusustain yung pangangailangan ng pamilya at yung buhay na masusustain yung pangangailangan po ng church. So, sabi diyan, balancing ministry duties with personal renewal. Okay. Burnout as a barrier to effectiveness. Minsan ito yung katotohanan talaga, no? Ito yung nagiging hadlang para maging effective ka sa ministry, yung burnout. Diba, minsan, ito, mga kapatid, hindi ko lang po alam kung ito ay nararanasan nyo. Ako, naranasan ko to yung bang bigat na bigat ka. Tapos mag-preach ka doon sa gitna ng kongregasyon. No? Papakita mo talaga yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. At minsan ay hindi may iwasan na ito yung nagiging dahilan para hindi mo ma-deliver ng mas maayos yung message. Kasi meron kang alalahanin. So sabi dito, bearing the burdens of ministry without isolation. Mahalaga pala po ito, no, po, na dapat ay ibigay natin sa Panginoon yung ating mga nararanasan at huwag nating hayaan na isang tabi tayo, nag-isolate. O, kailangan natin ng kakasama, kailangan natin ng magpapalakas sa atin. Kaya mahalaga po yung merong tayong pinagdadaingan. Ako nagpapasalamat dahil yung ibang classmate natin dito ay nagsasabi ng tunay na kanilang naranasan. At ako ay proud doon sa mga pastor o leader. Hindi kinikimkim yung kanyang dinadala. Nandiyan na nagtatapos. Ito ako. Ito po. Problema ko, Pastor Joel. Ito po yung aking salo. Ito po yung aking dinadala. As a leader, as pastor, ando naman tayo na gagabay o tutulong sa kanila sa pamamagitan ng wisdom and knowledge na ibinibigay ng ating Panginoon. So, mahalaga na huwag tayo ma-isolate. Meron kang kapatid na handang tumulong. Okay, alam niyo po itong MBS. Blessing po ito sa akin. Yan, magsabi po ng amen kung ang MBS ay blessing sa kanila. Amen. Yan, sige po, mag-open kayo naman. Magsabi po kayo ng amen kung blessing sa inyo ang MBS. Amen? Diba? Amen. Hindi lang ako. Amen po. Amen.
Amen. Blessing ng MBS. Po, Pastor Joel. Di ba? Amen Isa po, ang amen. kapatid. Dahil, alam niyo bakit? Kahit kulang ka ng combined tuition, okay lang. Blessing. Pero, tugunan pa rin natin ating ganong tungkulin po. Pero blessing po talaga ang MBS. Ako, personally, mga kapatid, mga kapwa ko, napakalaking, sabi ko nga po kay Pastor Amador, nung kami nagkakalituan, sabi ko, Pastor, hindi naman natin habol dyan yung title o yung diploma. Mahalaga ay ma-refresh ulit tayo. Yung maalaala ulit natin kasi umiidad na tayo. Lumipas na yung mga panahon na tayo nag-aral na dahil nga umiidad na, yung ating mentality ay hindi na kagaya ng dating ganun ka-accurate, di ba? So, kailangan nating ma-refresh. Kaya alam niyo po yung itinuro ni Prof. Dexter kagabi. Siya po ay malaking refreshment sa akin. Na-relax ako, na-remind po ako, na-refresh ulit yung aking isipan. Napakahalaga, napaka-blessing talaga ng MBS. Kaya ito po ay lagi ko sinishare doon sa kapwa ko mga pastor. Mag-attend kayo. Sinishare ko sa kanila dahil blessing. At kailangan i-share natin yung blessing na ating nakamtan. So, salamat sa buhay ni pagpapala siya sa akin, pagpapala siya sa akin. Building sustainable rhythms of work, rest, and Sabbath. Yan. So, karoon tayo ng activity na ma-recharge. Ma-recharge ulit tayo. Kaya mahalaga yung nakikinig ng salita ng Diyos, yung preaching sa ibang kapwa pastor. Kasi mismo ikaw o ako ay nakakakuha ng kalakasan. Yung pastor na yun ay ginamit ng Diyos para ako ay lumakas. Kasi nga dumadaan tayo doon sa burnout. So siya ginamit para ikaw ay palakasin. So mahalaga po yan. Becoming aware of the warning sign of burnout. So bantayan natin to kung saan ba nanggagaling. Alamin natin at addressan po natin yung burnout na niyaya. Okay? Next, burnout as a bridge to breakthrough. Yan. Pakaganda nito. No po? Ito po yung tulay para tayo ay maka-breakthrough muli. Yung dating ikaw ay hinanghin. Dahil sa mga burnout na yan, lumakas ka. Bakit? You are not defeated. Di ba? You are victorious. Ginamit yung burnout na yan para lalo kang tumuloy. Hindi para ikaw ay mag-let sa ministry, kundi lalo kang mag-breakthrough. Sabi daw, bridging the gap between exhaustion and restoration. So yan, napakahalaga nito. Finding the ways to overcome. At sabi nga ay increasing connection. So malaga yung pag-iisip ng tama, pagkilala sa solusyon, and take a rest. Okay? Bringing renewal through spiritual discipline. So mahalaga ito po yung nagdudulot ng pagbabago at lalong lumalalim sa kabila ng burnout. Nagbibigay siya ng bagong pag-asa. Ginamit yung burnout na yun para lalo kang tumatak. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, nakatayo ka pa rin, nandiyan ka pa rin, nagpapatuloy at ibine-bless ng ating Panginoon. Amen? Hey, blessing others by modeling healthy ministry habits. Yan. So, tayo po ay making a godly impact. Tayo po ay dapat palakas din sa iba. Kung tayo po ay dumaranas, maging pagpapala tayo. Maging modelo tayo doon sa healthy ministry habit na meron tayo. Kaya, ngayong gabi, mga kapatid, isang bagay po ang aking nakita sa pastoral theology. Itong knowledge na ating naririnig ay sangkap lamang para lalo tayong makapagpatuloy. The important is yung guidance and presence of our God dwell in our heart, in our mind. At i-apply natin yung knowledge and wisdom na ating na-absorb dito sa MBS through become a blessing to others, to share the blessing to others sa pamamagitan po
ng MBS na ating natanggap. Hindi natin ito sasarilinin. We can share. Pwede natin itong ibahagi. Dito po sa atin sa MBS, meron po ako diyang nayaya na sabi ko ibahagi ko ito sa kanila para sila rin ay mapagpala. Amen. So yan, sa ating conclusion, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth us be of a contrite spirit. So bilang pagwawakas, ang ating pong Panginoon ay narito para yung mga broken heart, yung mga burnout ay bigyan ng Panginoon ng kalakasan ng bawat isa. So, purihin ang ating Panginoon, and to God all be. Sa ating pong pagkakakoras, tayo muna ay Panginoon, salamat po sa mensahe sa amin sa gabi ito. Thank you, Father God, for the wisdom and knowledge na na-impart namin sa bawat isa. Lord, we pray na i-sustain mo po yung aming ministry to give you glory, to honor you. And hindi lang, Panginoon, na kami ay magkamit ng kaalaman, kundi maging gamit namin ito para lalo pa kami magpatuloy sa ministry. Father God, we ask your presence to dwell in our heart. We ask your guidance. Nais namin, Panginoon, na i-bless ko po ang aking mga kapatid about sa amin na mga pastor na dumadaan ngayon sa burnout, Lord, dumadaan sa mga problema, karamdaman, Lord. We include in our prayer, Pastor Joe, na ikaw po ang aming Diyos na kayang kumabay sa kanyang buhay. At sa iba pang mga pastor na dumadaan po sa mga pagsubok, mga challenges ng buhay, Father God, we pray na iyong banal na katuwiran, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay dumaloy, and we declare healing and blessing to be upon them, Lord. We pray na ikaw mag-sustain, mag-provide ng mga pangangailangan ng iyong mga lingkod. We believe, Father, na ang iyong mga anak na tinawag ay hindi mo hahayaan mag-isa sa ministeryo. Bagkos na doon, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong pagpapala, ang iyong pagkilala sa amin bilang iyong mga lingkod. At kailanman, Panginoon, wala ka pong pinabaya ang mga lingkod. Naniniwala kami, Panginoon, na kaya mong gawin yung mga dakilang bagay sa aming mga buhay. Thank you, Father God. At sa iyo po namin binabalik ang pinakamainang pataas ng pupi sa pangalan po na yan. Amen. Amen. Thank you po sa bawat isa po sa. Amen po, amen. Balik po natin kay Doc. Amen. 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 Glory to God. Grabe. Sino nag-uumapaw dyan? Ramdam natin na may nagpapastor po sa atin. So sa mga Amen may po, question amen. dyan, pwede po tayo mag-question. Maraming salamat po, Pastor Manalo. Grabe, sobra. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa.